So Mm-mm. as Christians po ba, should we participate in this kind of celebration? No. So yan nga po yung ating Yeah. pag-aaralan at aalamin nga po today. So alam ko po may idea na kayo. But then yun Mhm. nga, importante rin po na malaman nga po natin kung ano nga po yung sinasabi about this Halloween nga po sa Bible. So Yeah. Mm. ah, ang mababasa nga po natin sa Book of Ephesians chapter 5 verses 11 to 12. So ang sabi nga po diyan, take no part. So no part in the Mhm. unfruitful works of darkness, but Yeah. it expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. So bago po Mhm. tayo manalangin bago po tayo magpatuloy ay humingi nga po tayo ng wisdom para maintindihan nga po natin Mhm. yung pag-aaralan nga po natin. So manalangin po muna tayo. Lord. Uh, our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Yes, Lord, Lord. maraming salamat nga po muli sa gabi na ito, Lord God, na Lord, nakapanalangin at makakapag-aral nga po kami muli ng inyong mga salita, O Lord. Pagkaluwan mo nga po kami ng wisdom and understanding as we study your word nga po, Lord God. Yes, And Lord. Lord, mas madali nga po naming maintindihan nga po itong mensahe nyo nga po para sa amin ngayong araw nga po, Lord God. Lord, at maisabuhay nga po namin ang lahat ng aming malalaman at matututunan nga po ngayong Lord. gabi. Maraming Thank you, maraming Jesus. gabayan nga po kami ng banal na Espiritu as we study your words nga po, Lord. Yes, At Lord. langin, in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Mm. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, So, Father. yan nga po ang sinasabi ng Bible about take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them. So, bakit nga po ba itong Halloween is we need to expose. Kaya nga po, ang title nga po nitong ating pag-aaral is Exposing Halloween. So, alamin nga po natin kung saan at kung kailan nga po ba nag-originate itong Halloween. So, hindi po talaga yung pangalan niya is Halloween noong una. Ngayon, tinatawag na nga po natin ito ngayong modern day na Halloween. Sabi nga, ang na-research ko nga po sa Google is, ang Halloween nga po is a holiday celebrated each year on October 31. So, yun nga po, which is kahapon nga po siya na-celebrate. So, Yeah. the tradition originated with the ancient Celtic festival nga po. So, yung mga Celtic nga po ang nag-originate nitong festival na ito na tinawag nga po nilang Samhain. So the Celts who lived 2,000 years ago, mostly in the area that is now Ireland, the United Kingdom, and Northern France. Mhm. So yun nga po, dito nga po nag-originate sa mga Celtics itong Halloween nga po. Yung Halloween nga po, di ba, is one of the most celebrated holiday dito sa mundo. So isa rin po siya sa mga talagang sineselebrate na holiday dito sa Yeah. mundo. So ang mga tao nga po ay talagang gumagastos din during Halloween season sa mga costume and Yeah. decoration. So makikita nga po natin yung mga decoration and costumes are mostly mga imahe katulad ng mga witchcraft, sorcerers, and evil images po. Kaya yun nga po, as Christians, we must be aware na hindi nga po ito magandang tradition dahil nagpo-promote nga po ito about evil spirits. Mhm. So yun nga po, nag-originate nga po ito sa mga ancient Celtic nga po na ngayon nga po ay tinatawag nga po na yung lugar nila na Ireland, United Kingdom, and Northern France. Doon nga po ito nagsimula. And then yung Samhain nga po o mas kilala natin ngayong Halloween, yun nga po marked the end of summer and the harvest and the beginning of the dark, cold winter. A time of year that was often associated with human death nga po. And then yun nga po, Celts believe that the night before New Year. So yung New Year nga po nila is November 1. Kaya po Mm.
October 1 po nila, October 31 po nila sineselebrate yung Samhain or yung modern day na tinatawag nga po nating Halloween. So, ang paniniwala nga po nila is the boundary between the world of the living and the dead became blurred. So, on the night of October 31, they celebrated Samain when it was believed that the ghosts of the dead returned to earth. So, yun po yung kanilang paniniwala na Yeah. tuwing October 31 nga daw po, bago mag-New Year, yun nga po, which is November 1 nga po yung New Year nila, ay ang mga kaluluwa nga po ng mga namatay ay bumabalik muli sa mundo. So, kaya itong Samain, o tinatawag na ngayong Halloween nga po, ay isang human tradition na pinaniniwala na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay bumabalik sa mundo. At nagsusuot din po sila ng costume noon itong mga Celts nga po upang kaya po sila nagsusuot din ng costume noon is upang makonfuse daw po yung mga kaluluwa o mga ghost, mga multo. So, kaya tuwing Samain o Halloween nga po ay nagko-costume pa din yung mga tao hanggang ngayon. So, doon po na-adapt ng mundo itong Halloween na ito sa mga Celtics o ang festival nga po na ito na tinatawag nilang Samain. Yun nga po, ngunit hindi nga po tayo aware, hindi nga po aware ang mga karamihan sa mga tao na we are inviting paganism when we celebrate and decorate images of evil, witchcraft, sorcerers, at kung ano man paman po na nakikita natin na nag-associate sa death. So, sa ngayon nga po, di ba, ang tingin natin sa Halloween ay celebration ng mga costumes at masasaya ang mga bata dahil may pre-candy sila. So parang yun na yung deception ng kaaway na pinapasaya natin yung mga bata, nagko-costume sila at nagbibigay tayo ng pre-candies. But then, yun nga po, it can lead us away sa ating walk in Christ because we are opening doors to the spiritual realm na makapasok nga ang gawa ng kaaway, lalong-lalo na nga sa mga bata na sila ang nade-deceive ng sila ang mostly nade-deceive ng celebration na ito dahil yun nga binibigyan sila ng free candies para maging para sumaya sila. So parang nagiging normal lang din yung magsuot sila ng mga costume na may imahe ng witch or ng demons, sorcerers, yung mga skulls, mga skeleton. So yun nga po at ano pa mang imahe na nagre-reflect sa death. So parang nagiging normal na lang tuwing Halloween na isuot at mag-decorate nitong mga imahe na to. So ang nag-glorify nga po dito is yung devil or yung kaaway at hindi nga po ang ating Panginoon. So kaya importante nga po na malaman natin yun nga po kung saan nga ba nag-originate itong Halloween na ito para maging aware nga po tayo about dito sa celebration na ito. So it is a deception nga po ng kaaway na magmukhang fun or magmukhang masaya itong celebration na ito dahil sa free candy, sa mga costumes. So ito nga po yung naging deception ng kaaway. At yun nga po, what do Halloween promote? So ano nga po bang pinopromote nitong Halloween? So hindi lang po kasayahan ang pinopromote nga nito sa mga tao. So it promotes din, yung first point nga po natin ay fear. So itong Halloween nga po ay nagpo-promote din ng fear sa mga tao. So hindi nga po lahat ng mga tao ay nag-e-enjoy sa pagse-celebrate ng Halloween. So may mga tao rin po na natatakot dito because Halloween nga po is a celebration of horror and terror din po. So Halloween Mm. promotes fear in some ways like sa mga movies, 'di ba, na pinapalabas tuwing pumasok na yung October. So mapapanood mga lumalabas na sa mga sinihan, sa TV yung Halloween na mga pelikula. So yung mga scene talagang morbid or talagang marahas talaga yung mga scene na Mm. pinapanood sa mga tao. So panay murders since then. So every year kapag yun nga papalapit na ang Halloween, yung mga thriller and horror movies ay pinapalabas nila dahil nag-associate nga po ito sa Halloween. So kaya pinopromote nga po ng Halloween ay fear which is taliwas nga po sa tinuturo ng salita ng ating Panginoon. At may mga kabataan din po na natatakot dahil sa nakikita nilang mga imahe. So
So hindi lahat ng kabataan is natutuwa sa mga image ng mga demons, ng witchcraft, sorcerers. Ngayon, binago na nila parang yung mga image na lang ng mga cartoon. So tsaka yung mga pero meron pa rin mga nagsusuot ng mga witchcraft, ng mga skulls, skeletons, mga evil. So marami pa rin pong costume nito. Kaya itong Halloween nga po ay nasabi ko nga po taliwas taliwas ito sa tinuturo ng salita ng Panginoon na ang sinasabi nga po ng ating Panginoon is do not be afraid nga po. Kaya as Christians nga po na we must need to discern nga po kung ano nga po ba yung naka-align sa Mhm. salita ng ating Panginoon. So, we need to discern nga po kung ito nga po ba ay naka-align sa will ng ating Panginoon. Kaya kung ito nga po ay nagpo-promote ng fear sa mga tao, ay hindi nga po ito nakakalugod sa mata ng ating Panginoon. At ang mga imahe nga po na nagre-represent nga po dito sa Halloween ay puro darkness, horror, and terror nga po na which is taliwas na naman po sa imahe ng ating Panginoon. Dahil ang imahe nga po ng ating Panginoon ay light, hindi nga po darkness. Taliwas sa inaano nga po pinopromote nitong Halloween which is darkness, horror, and terror. So yun nga po, but para nga po sa ating mga Christian, we are not afraid of darkness dahil we know it is already defeated but by our Lord Jesus Christ. Kaya po we need to expose nga po itong Halloween na ito, itong gawa ng kaaway na ito. Men, so ito nga pong second point natin is it promotes paganism. So ang Halloween nga po ay nagpo-promote ng paganism considering nga po kung saan ito nag-originate. So ang paganism nga po ay practices of witchcraft, occult or yung mga kulto nga po and worshiping multiple gods. So makikita nga po natin ang mga imahe or images every Halloween ay about sa witchcraft and demon, evil images. Kaya itong Halloween nga po ay nagpo-promote ng paganism. So taliwas na naman po sa sinasabi ng Bible. So mababasa nga po natin ito sa Galatians chapter 5, 19 to 21. So the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. So I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So yun nga po, nabanggit nga po dito yung idolatry and witchcraft. So kung sino man po ang nagpa-practice nito ay malinaw nga po rito na those who live like this will not inherit the kingdom of God. So kung sino nga po nagpa-practice nitong mga idolatry and witchcraft. So ang Halloween nga po ay nagpo-promote ng images ng mga witchcraft na yun nga Mhm. po, di ba, ipinapasuot pa sa mga bata during this event without knowing na ang witchcraft nga po is ay abominable in the eyes of God. So kaya we must be aware nga po about the celebration of Halloween. So may mga nakikita nga rin po tayo kahit yun nga po Christians na talagang nakikiselebrate po sila ng Halloween na talagang yung mga anak po nila pinagsusuot pa nila ng mga costumes. So kaya we need to malaman nga po ito para nga po maging aware ang bawat isa. Mhm. Yun nga po. Yun nga po, we must be aware nga po about the celebration of Halloween. So mababasa nga rin po natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20-21. So ang sabi nga po diyan, no, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. So yung mga pagans nga po, nag-offer nga po sila sa demons at hindi sa ating Panginoon. And I do not want you to be participant with demons. So yun nga po, I do not Mhm. want you to be participant with demons. You Mhm. cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have the part in both the Lord's table and the table of demons. So napakalinaw nga po na sinasabi nga po rito ng Bible na yun nga po, we cannot have a part in both Lord's table and the table of demons. Kaya itong Halloween nga po, nag-associate nga po ito sa demons and
paganism dahil sa mga images na pinapakita nga po nito. Kaya we cannot have a part of it nga po. Kaya as Christians, we cannot have a part of it. Yun nga po kahapon lahat ng kapitbahay naming Pinoy nakiparade sila sa Halloween parade. Kami lang po yung hindi nakiparade. Minessage Mm. nga po nila kami na punta kayo, nasa na kayo. So, yun nga po, lahat sila nag-post ng mga pictures sa Mm. Facebook. So, kami nga lang po yung hindi. Second year. Second year na hindi pangalawang taon na po namin dito. Yun nga po, hindi talaga kami nagpa-participate dahil itinuro rin po ito sa amin nung nasa Saudi kami, nung pastor namin. Kaya, sineshare ko nga rin po ngayon. So, Mm. ang third point naman po natin ay it promotes wrong beliefs. So, it promotes wrong beliefs po dahil yun nga po yung mga Asian Celtics nga po ay pinaniniwalaan nga po nila yung yung tuwing October 31 bago nga ang kanilang New Year ay ang mga kaluluwa nga daw ng mga namatay ay muling bumabalik sa mundo. So kumbaga parang may portal na kung saan nakakapasok muli yung mga kaluluwa ng mga namatay na tao upang muling bumisita dito sa mundo. So ito nga po yung kanilang beliefs which is taliwas nga po muli sa sinasabi ng Bible. So mababasa nga po natin ito sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verse 7. So ang sabi nga po diyan, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So yan nga po ang sinasabi ng Bible. So yun nga po sinasabi nga po rito yung physical body nga po. 'Di ba nanggaling po tayo sa alabok or sa dust. So yung physical body nga po natin shall return to the earth as it was bilang dust nga po, and the spirit shall return unto God who gave it. So yung spirit nga po natin ay muling babalik sa Panginoon na nagbigay sa atin ito hanggang sa judgment day nga po. So, kaya ang ating spirit nga po ay hindi bumabalik nga po sa mundo. Ang ating physical body nga po kapag tayo ay namatay ay muling manunumbalik sa pagiging dust nga po. So, dahil ito nga po ay gawa sa dust or alabok. Ngunit ang ating spirit nga po ay babalik sa Panginoon at hindi na babalik dito sa mundo. Kaya itong Samain o Halloween ay wrong belief nga po ito na pinaniniwalaan ng mga Asian Celtics ng ang spirit or yung ghost ng ating natin ay bumabalik sa mundo. Kaya it promotes nga po wrong belief. And din yung ating fourth point nga po is it promotes evil tradition. So yun nga po, it promotes evil tradition. Makikita naman po natin ang evidence sa mga decoration pa lang at sa mga costumes na makikita nga po natin yung imahe ng evil and darkness and yung witchcraft. Kaya itong Halloween nga po ay evil tradition. So we are being deceived dahil sa tingin nga po ng karamihan sa mga tao, ito nga po ay nagpapasaya sa mga bata dahil sa free candies na nadadivert nga po nito yung totoong kahulugan at kung saan nga po nag-originate itong samain o Halloween. So, hindi naman po sa nagiging KJ tayo or Killjoy tayong mga Christians. So dahil yun nga sasabihin nila, 'di ba? KJ mo naman, hindi ka nagpa-participate. So sa mga gantong event or celebration. So lahat naman ng tao nagse-celebrate or karamihan sa mga tao is nagse-celebrate. So yun nga po parang minamak pa nila tayo na killjoy nga tayo, hindi tayo nagpa-participate. But then, yun nga meron ding warning sa atin dito kaya and command ang ating Panginoon na maging vigilant lang po tayo. Dahil ito nga po ay command sa atin ng Panginoon na we must be sober-minded and vigilant nga po. So, hindi porket imak pa nila is bibigay ka na nila na mag-participate ka. So, may command ng ating Panginoon na be sober-minded and vigilant. So, mapabasa nga po natin ito sa First Peter
chapter 5 verse 8 na, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks out like a roaring lion, seeking whom he may devour. devour. So, yun nga po yung command and warning nga po sa atin dito na we must be sober-minded and vigilant. Dahil ang kaaway nga po ay lagi po yung nakaabang sa atin. Mm. At anumang oras ay pwede niya tayong atakihin. Kaya if we let our guard down, it will affect our walk in Christ nga po. Kaya Mm. yun nga po, mahalaga nga po na malaman nga po natin ito bilang isang Kristiyano Mm. na do not conform to the pattern of this world nga po, isa pang sa atin ng Panginoon. So, kung ang karamihan nagse-celebrate ng Halloween, is kung para sa atin, kung hindi ito nakakalugod sa Panginoon, is okay lang na hindi tayo mag-participate dahil ang Panginoon ang ating piniplease at hindi ang mga tao. Amen. Amen. So, ang conclusion nga po ng ating pag-aaral, Halloween promotes fear, paganism, wrong beliefs, and evil tradition. So as Christians nga po, we must be aware of this celebration. Amen. Yung challenge nga po natin is yung ating pong passage na take no part in the unfruitful works. So kahit ano pong unfruitful work ng darkness or ng kaaway, we will take no part in it. So, but instead, expose them nga po. So yan nga po yung iiwang challenge o application natin sa ating Amen. mga buhay na hindi nga po tayo dapat nagpa-participate sa mga unfruitful works of darkness. Instead, na mag-participate nga po tayo ay we need to expose them or we need to expose nga po yung gawa ng kaaway upang hindi nga po tayo ma-deceive nito. Amen. So yun nga po, dito na po Amen. magtang ating pag-aaral.